Ito ang pinakahihintay na preview ng Grand Finals. Sino ba naman ang makikipaglaban sa kanyang mga kamao hanggang sa huling sandali? Maghintay tayo at tingnan. Bigyan natin ng palakpakan ang mga manlalaro ng asul na pan. Russell. Nangyayahan namin ang pulang side player na haharap sa kanya. Dalubhasa sa Muay Thai. Sin Mani. Blue side player Lasso. 29 taong gulang, taas 173 cm. Profesional na record, 21 laban, 15 panalo, 3 pos, nakaharap siya. Sin Mani, 28 taong gulang, taas 169 cm. Mga profesional na tagumpay, 358 labanan, 286 panalo, 53 pos. Ang referee para sa laban na ito ay si Emil Mauchan. Hello po sa lahat ng viewers. Maligayang pagdating sa Emil Legend World Fighting Championship. Ito ay isang sobrang labanan ng mga libreng panuntunan sa pakikipaglaban. Ang asul na side player ay si Lasso. Ang pulang bahagi ay Sin Mani. 2 masters, 2 sikat na general. Dapat itong maging isang napakataas na antas ng laban. Sa personal, gusto ko lalo na si Russell. Gustong-gusto ko lalo na ang kanyang estilo ng boxing, na pinagsasama ang kanyang pamamaraan ng pag-alog ng katawan. Napaka-accurate ng mga shots niya, at ang pinsala ay lubhang mataas. Ito ang epekto ng isang mapagpasyang belga. Si Sin Mani ay isang katutubong manlalaro ng Thailand. Mabigat ang kamao, mabigat ang binti, at napakabilis ng binti. Maganda rin ang kombinasyon ng tuhod. Ang pinsala ay lubhang mataas. Ito ay puro Thai Muay Thai. Estilo ng Muay Thai ng manlalaban Muay Thai. Ang isa ay ang estilo ng libreng pakikipaglaban na ito sa estilo ng Europa. Ang Sin Mani na ito ay isang counter setup player, kanang kamay at kanang paa sa harap. Tila paulit-ulit pa rin ginagamit ni Sin Mani ang kanyang mid-sweep kick. Paglulunsad ng pag-atake. Sa puntong ito, ang magkabilang panig ay talagang maingat. Kumusta naman si Russell? Tingnan mo, ito si Lasso. Si Russell ay patuloy pa rin gumagalaw at nanginginig. Bigla siyang naghagis ng suntok. Minsan ay ginamit niya ang pamamaraang ito ng binti. Pinabagsak ang kalaban sa arena ng Emil Legend. Kaya para sa mga interesado, maaari mong tingnan ang video na ito mula sa mga nakaraang tugma ni Russell. Ang kanang kamao na yun muli. Dapat bigyang pansin ni Sin Mani ang kanyang kaliwang posisyon sa pagtatanggol. Napakabilis. Sa mga sandaling iyon ay inilagay ni Russell ang kanyang katawan sa hangin. Pinindot niya ang lahat pababa. Pinapayagan ka nitong maiwasan ang mga pag-atake ng kalaban laban sa iyo. At maaari pa nitong i-bypass ang depensa na braso ng kalaban. At sa parehong oras, ang potensyal na enerhiya ay nagiging mas malaki pa. Dahil dito, mas nakamamatay ang pagkilos ng welga. Tignan mo, ginagamit pa rin ni Russell ang kanyang maliksi na footwork at kumikislap na paggalaw. Sa puntong ito, hindi pa rin gaanong kumikilos si Sin Mani. Medyo maingat. Ngunit bilang isang lokal na manlalaban ng Muay Thai, si Sin Mani, tungkol sa pagtatanggol ng mga R-sponge, dapat itong palakasin. Sa palagay ko ito ay maaaring maging isa. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa isang breakthrough point para kay Russell. Nagkataon, si Lasso ay medyo bihasa din sa ganitong uri ng hubog na pamamaraan ng pag-ugoy. Ito ay isang pamamaraan ng pag-ikot. Bukod dito, napakabilis ng pag-atake ni Lasso. Malamang na hindi komportable si Sin Mani. Sa puntong ito, mas maingat pa rin ang paglalaro ni Sin Mani. Kakaunti pa rin ang mga paggalaw. Para sa kalidad ng Sin Mani ng patuloy na paggamit ng sarili nitong individual na teknolohiya, nanalo ang ganitong uri ng manlalaro. Hindi sigurado ang patuloy na paggalaw at panginginig ni Lasso. At ang patuloy na paghila ng mga peking galaw ay isang napaka-epektibong taktika. Okay. Natapos na ang unang round. Sa katunayan, sa buong unang laro, halos hindi gumalaw si Sin Mani. Higit sa lahat, ito pa rin ang pagmamasid. Tignan natin kung paano maglaro ang kalaban. May mga pagkakataon pa nga na nag-aksaya sila ng papel na ginagampanan. Gamitin ang iyong sariling hita upang harangan ang mababang sweep kick ng kalaban.
Tignan natin ang pangalawang laro at ang mga susunod na laro. May gagawin ba si Xinmani? Ang ilan sa mga naangkop at epektibong pagbabago nito. Rasol sa pag-ikot na ito, yung tipong ilang beses nang tinawag, isang napakamapanganib na suntok. Ito ang kanyang signature move. Paulit-ulit niyang ginamit ang pamamaraang ito para patalsikin ang mga kalaban. Sige, magsisimula na ang ikalawang round. Relatibong nagsasalita. Lasol ay may higit pang mga landing spot. Lahat ng bagay mula sa itaas hanggang sa ibaba ay naapektuhan. Sa mga sandaling iyon ay tila naghihintay si Jinky. Ang mapagpasyang epekto ay hindi talaga ito kumikilos. Sa pamamagitan ng pagganap ni Rasol sa unang laro, naniniwala ako kay Ximani sa ganitong teknikal na estilo. Pati na rin ang estilo ng paglalaro na lubos na nauunawaan. Alam mo, napakatalino ni Rasol. Kapag hinawakan niya ang sipa gamit ang kanyang kaliwang, si Lasol na ito ay lilipat sa kabilang kamay. Pagkatapos ay bitawan ang puwersa ng nagwawalis na sipa. Tignan natin kung magagamit ng maayos ng Ximani ang sarili nitong mga mapagkukunan. Ang mga pakinabang ng mga individual na teknolohiya. Gumawa ng magagandang pagbabago. Nag-aalala pa rin ako tungkol sa proteksyon ng ulo ng Ximani. Kaliwang bahagi ng ulo. Tama lang ito. Hinawakan ito ng kaliwang kamay niya pasulong. Ito ang muzzle ng baril ni Rasol. Kaya ito ay lubhang mapanganib. Sa pagtingin sa kaliwang kamay ni Jinky, hindi ito nakataas. At ang kaliwang bahagi ng mukha ay may malaking butas. Tignan natin kung magagamit niya ako. Sa unang laro, nakita namin si Ximani na nakaharap kay Rasol na may ganitong uri ng suntok. Laging nakasandal sa likod. Ibinaba pa nila ang kanilang mga ulo at tinakpan ang kanilang mga ulo upang maiwasan ito. Tignan natin kung maipagpapatuloy ng pangalawang laro ang kalakaran na ito. Pagtatanggol sa kaliwang ulo na ito, hanggang ngayon, nasa kalagitnaan na ang ikalawang pag-ikot. Ngunit pagkatapos, ang Ximani sweep kick, limitado pa rin ang bilang ng mga beses na lumilitaw. Ngunit ang bawat stroke ay epektibo. Malinaw na gumagamit si Ximani ng taktika ng pag-atake ng kamay sa kamay. Tama lang ang distansya. I-sweep ang iyong binti at umakyat upang tamaan ang iyong katawan. Isa pang pagwawalis ng mga binti. Dalawang pagwawalis. Siguro naghahanap pa rin si Ximani ng sarili niyang ritmo para sa pagwawalis at pagsipa. Sa sandaling ito, si Rasol. Naglaro din siya ng medyo mabagal. Mainat din siya. Ngayon ay makikita mo na ginagamit ni Lasol ang kanyang mga galaw. Ito ang pangunahing paraan ng pag-atake mula sa sarili. Hinahanap pa rin ni Ximani ang ritmo. Hanapin ang tamang oras sa pag-atake. Medyo parang pagpipigil si Ximani sa katahimikan. Pagkatapos ay pinakilos ni Lasol ang kanyang enerhiya sa pamamagitan ng paggalaw. Mabuti, mabigat na suntok. Pareho silang maingat. Malinaw na hindi pa sila nag-aaway nito hanggang ngayon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng superior at inferior. Sa puntong ito, ang dalawa ay pantay-pantay na magkatugma. Kinokontrol ito ni Ximani ng maayos. Mahigpit na nagyakapan ang dalawa at halata naman. Sa katunayan, si Rasol ay nasa napakahusay na pisikal na kalagayan. Para sa buong pwersa na ito, ang paghahatid ng kapangyarihan sa pagitan ng itaas at mas mababang bahagi ng katawan. Napakaganda talaga ng mga kasanayan. Kung magpapatuloy ang ganitong uri ng pag-uusap, ganitong uri ng balanseng sitwasyon, kaya ang aking personal na pag-uusap, mas agresibo ang pag-atake ng Lasol na ito. Bukod dito, mayroong iba't ibang mga paraan upang atakehin. Ngunit pagkatapos, sa katunayan, ito rin ay Ximani. Walang tunay na epektibo o mas malaking suntok. Tingnan natin ang ikatlong round. Napakahalaga ng ikatlong leg sa pagitan ng dalawang koponan. Sige, ikatlong pag-ikot. Malapit nang magsimula ang laro sa pagitan ng dalawang koponan. Tila pinabilis ni Lasol ang pag-atake, at ang mga suntok ng malapit saklaw na kamao. Mas malakas pa ang puwersa. Ginagamit pa rin ni Ximani ang high-speed sweep na ito. Ngunit ito Lasol balikat strap. Ito ay napakahigpit. Hindi sila makalusot. Panlikurang pedal. Sanayin ng mabuti ang iyong mga suntok. Pagwawalis at pag-atake. Ang kilusan ni Ximani. Sa katunayan, ito ay isang kaliwang kamay na pagwawalis. Ang iba pang mga paggalaw ay minimal.
Pinagmamasdan si Russell na patuloy na nanginginig, at pagkilos sa kanilang mga hakbang, sinubukan nilang ibigay ito kay Himani. Lumayo sa iyong sarili at maghanap ng mga pagkakataon. Ang pakiramdam na ito, sa palagay ko ang araw na ito ay posible. Masyadong mainat na naglaro si Himani, masyadong konserbatibo. Tungkol sa backup plan ni Russell, siya ay labis na nag-inat. Ang ganitong uri ng agresibong pag-atake ay napakabihira. Tumalikod at mag-ugoy pabalik. Kung ipagpapatuloy ni Himani ang ganitong uri ng taktika, kung umaatras ka lamang ng hindi nakikipaglaban, ang patuloy na pakikipaglaban sa ganitong paraan ay hindi hahantong sa magagandang resulta. Kailangan mo pa rin gumawa ng ilang mga paggalaw. Ang ganda talaga ng Pinoy-Pinoy. Panahon na para itigil na ni Jinky ang paghihintay ng tamang pagkakataon. Kailangan mong atakehin ang iyong sarili. Maghanap ng mga pagkakataon, maging ang paglikha ng mga pagkakataon. Isang napakalinaw na mid-sweep kick, ang epekto ay napakahalata. Muli, ito ay isang mataas na sweep. Ngunit sumama pa rin dito si Russell. Lumipat sa kabilang panig. Inilabas niya ang puwersa sa direksyon ng kanyang mataas na pagwawalis. Sadyang ginagawa ito ni Russell. Hinihintay din niya ang pagpunta ni Himani sa Zong Sao. Pagkatapos ay sipain ang kanyang sumusuporta sa binti. Kung minsan, nag-aaway ang mga master sa isa't isa, sa halip ito ang larong nilalaro nila, hindi ganoon kaganda. Sa kabaligtaran, ito ay tinatawag na, hindi matindi, hindi matindi. Ngunit ano ang tungkol sa intensyon ng pagpatay? Dito. Sa simpleng pagtingin na ito ay napakahalata na, laging nakatago ang intensyon ng pagpatay. Sa palagay ko, masyado ng konserbatibo ang laro ni Himani ngayon. Sa katunayan, ang kanang kamay ni Russell, ito ay talagang napakabigat. Tingnan, kanang kamay. Medyo may papel na ginagampanan si Himani ngayon. Laging naghihintay ng pagkakataon. Ngunit kung minsan ay hindi ganoon kadali para sa isang libreng tanghalian, hindi na siya binibigyan ng isa pang pagkakataon ni Russell. Sige, tapos na ang 3 rounds. Tila hindi gaanong nagpawis si Himani. Hindi ko pa ka natatapos ang init na ito. Ang kabuang mga paggalaw sa 3 pag-ikot na ito ay hindi gaanong marami. Sa mga tuntunin ng kapansin-pansin at nakamamatay na epekto, halos pareho lang ang magkabilang panig. Ngunit sa mga tuntunin ng inisyatibo, sa kasalukuyang kalagayan, ang halatang isa ay si Russell. Mas aktibo, sa katunayan para sa aking personal. Lalo na sa pag-asa ko na maglaro ng tiebreak ang dalawa. Sana, sa bagong tiebreaker, baka mas matindi pa ang laban. Mahirap din mahulaan ang resulta ng laban. Ano kaya ang magiging resulta? Tignan natin kaagad ang huling resulta. Nanalo ang Referino 1-30 bawas 28. Referino 28 hanggang 29. Referino 3-28 hanggang 30. Pangwakas na hatol, panalo si Blue.